sinabi sa taas, ano sabi ng taga-kontra? Sa baba, that's very simple. So, lahat ng sa Diyos, kukontrahin lang, pabaliktad ng Satanas. Now, si Satanas, tinawag na devil. Bakit siya tinawag na devil? Kasi yung pagkontra niya sa salita ng Diyos, nagbubunga ng kasamaan, which is evil, ang tawag naman sa English. Magkaiba po yung devil sa Satan. Amen? Kasi sa debate, di ba pa nagdidebate, merong isang panig, pangalawang panig, alam naman sabihin mo yung isa dyan kay Diyos, yung isa kay Satanas. Actually, ang ibig na sabihin nun, kontrahan lang. Amen. Kontrahan, maaaring ito ay hindi magdulot ng kasamaan, maaaring magdulot ito ng kasamaan. Pag nagdulot ng kasamaan, devilis ang tawag doon. Evil na. Tama? Kasi merong wording na pag kukontrahin ka, para saan? Sa ikabubuti mo. Ibig sabihin, ikaw ang mali, yung kontra yung tama. Amen? Tulad ng pag nag-pray sa Panginoon, sabi ng Panginoon, mali kayo. Ibig sabihin, si Satanas ang Panginoon sa kasi hindi. Yung nagsalita, yung unang nagsalita ang mali, kinorek lang, itinama, kinontra. Kaya lang, sasabihin mo, mali kayo. Ano mo yun, ha? Sasabihin mo yun. Wala po, sa daigdig kasi ang uso yung tawag doon, yung lumalagay ka sa gitna, neutral, masama po yun. O ipapatong sa neutral. Mali-mali, tama. Sabi ni dito, kami ang unang tinawag ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nasa kanila ibinigay yung word of truth. Tama naman po yun. Amen. Ibig sabihin din, yung mga hintil, wala sa kanila yung katotohanan. Amen? Wala po. Kasi hindi naman sila pinili ng Panginoong Diyos. Unless, sa totoo lang, unless sa tawagin ka, at pinili ka, tawagin ka, hindi siya idarating ang katotohanan. Amen? Bakit pagsasanlibutan, ang dali nila makatch up yun? Diba? Halimbawa, 5 ang nag-a-apply ng trabaho, lahat ba yung tatanggapin? Pero yung 5 yun, lahat nagsasabing sila ang dapat. Tama? Sila ang magaling. Sila ang matalino. Paano malalaman nung nag-i-interview kung sino ang matatanggap doon? Interview. Yan na. Kakausapin na. Malalaman na nung kausap kung yung nasa sa isip niya ay pareho nung nag-a-apply. Kung sino yung mag-pass, yun ang kukunin mo. Hindi pinag-uusapan kung matalino yung nag-apply, hindi pinag-uusapan kung pogi o maganda siya, ang pinag-uusapan kung yung iniisip nung nag-interview ay mag-match doon. Nung minsan nga, nung kami ay high school, ay di model company kami nung araw. Tinanong, anong gusto niyo? Sino sa inyo gusto mag-apply ng US Navy? US Navy ate, kasi malaki yung sweldo yun eh. Taasan ang kamay. Si Section 1 kami noon, yung matatagin nyo. Nagsalita ngayon yung sa US Navy, ano ba kita ninyo? May standard sila doon. Pag sa standard na yun, tumakas ka, ibig sabihin matalino ka, hindi ka rin nila tatanggapin. Doon sa standard, bumaba ka, hindi ka rin nila tatanggapin. Kung matalino ka, tatanggapin ka nila, hindi ka nila mapapasunod kasi matalino ka masyado. Sabi ko, tama yun, may punto yun sila. Ay ang tinatanggap lang ay yung mag-match yung nangangailangan at yung Amen?
Bakit nung nandito ang Panginoon sa Kristo, napakaraming pariseo, napakaraming mga scholar, hindi sila ang pinili ng Panginoon sa Kristo. Ang daming tax collector. Si Mateo ay tax collector. Tama, napakarami niyan. Pero bakit si Mateo ang natanggap? Samantalang po totoo si Mateo, isa pa rin naman yun. Alam ba ninyo ang trabaho ng tax collector? Yan po ang pinakamumuhing trabaho ng time ng Panginoon sa Kristo. Kasi sila po ang taga-kwenta kung magkano babayaran mong tax. Sa ayaw mo sa gusto. Pipilitin ka nila magbayad sa ayaw mo sa gusto. Napakahirap. Amen? Kaya napakahirap. Pinag-usapan ito dahil ang question, pinili ka nga ba ng Diyos? Yung ngayon ang tanong, tama? Pinili ka nga ba ng Diyos? Pinili ka kahit matalino ka? Pinili ka dahil ganito ka? Hindi. Pinili ka dahil may nakita ang Panginoong Diyos na kaayay at gusto niya. Amen? Ako, yun ang mahirap kasi hindi natin pwedeng anong gusto ng Diyos? Anong hilig ng Diyos? Nasa sa Panginoon Diyos po. Amen? Okay. Tuloy natin dito. Ito marami matitisod sa akin dito Hindi, wala. Ito. Nung narinig ninyo ang salita ng katotohanan, ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos, pinipreach na ngayon. Tama po. Ayan Marinig ang salita ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Yung good news that brings salvation. Verse doon. Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinagkaloob ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Tako. Taas ang kamay. Sino pwede magsabi na sa binigyan siya ng Espiritu Santo? Pentecostal nagsisiking pa ng Holy Spirit. Ano daw? Pag ikaw ay speaking in tongues, ay nasa ito Espiritu Santo. Yun ang kanila. Pag charismatic ka, ganun din. Pag nag-speaking in tongues ka, nasa Espiritu Santo. Bakit? Kasi nga, para malaman mo na ikaw ay pinili ng Panginoon Diyos, dapat mag-reside sa iyo ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Bilang tatak ng pagkahiran, sabi, verse 14, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamta natin ang kaligtasan, purihin natin ang kanyang kadakilaan. Paano malalaman na ikaw ay may Espiritu ng Panginoon? Bakit marami nag-speaking in tongues? Wala na rin. Diba? Marami naglingkod sa Panginoong Diyos. Gift of the Holy Spirit, wala na rin. Nagbago na rin ang isip. Ano ang isang katunayan na ikaw ay sa Panginoong Diyos? Kailangan makuha mo yung katangian ng Diyos na isa. Ano yun sa palagay ninyo mga kapatid? Teka, ko yung tatanungin. Ano ba yung katangian sa Diyos na nagsasabi na siya ay Holy Spirit? Kasi ang Panginoon sa Kristo ay Holy Spirit. Sabi niya, hindi, binigay ko rin sa inyo yung Espiritu Santo. Paano nyo ngayon malalaman kung nasa sa inyo na nga? No, still mistake. Lagay mo. Sabi rin natin naging kapatid na, amen? Na may religious organization sa daigdig na ito. Eh bakit yung iba wala na? Diminis na. Paano matiyak na nandun yung Espiritu Santo? Yung magnanakaw, di ba, sa tabi ng Panginoon sa Kristo? Abay, naligtas pa. Ibig sabihin, nag-ano, Espiritu Santo, nag-aabay. Diba, matindi yun. Eh, maraming kukontra. Amen. Pero walang makasabi ng Panginoon. Simula sa ano rito, kasama na kita sa paraiso. Hindi mo sinabi sa langit sa paraiso. Kasi ganun talaga.
di ba nagtranslation nung nakaraan? Yan. Sa Quiapo, ang dami. O, para ano lang nila, mahipo lang nila. Kasi sabi nga nung isang sabi ng isang babae daw, mahipo mo lang na laylayan ng Panginoon Kristo, okay na. Kaya sila naghihipo. Pero tignan mo, isa pa yun sa katunayan na nasa kanila Espiritu Santo. Mahirap sagutin po yun. Ano ba ang Espiritu? Tipo bang Espiritu ay isang magandang paliwanag dyan ay hangin. Hangin. Ito, wind. Espiritu po yan. Yan. Wind po yan. Yan ang anong trabaho ng Espiritu? Ilikha ng Diyos ang tao sa pagitan ng at hilingahan. Yun yung Espiritu na, at siya ay nagkaroon ng buhay. So, nasa ng Espiritu? Nasa buhay. Buhay. Paano mo nalaman ikaw ay nasa Espiritu? Nag-speaking in tongues naman ako, pastor ha? Diba? Nasa ministry na rin ako, ganito ang ginagawa ko. Alamat kung ganun, ikaw yun. Yung iba, magkakasama tayo rito. Nasa sila. Diba, very challenging? Nakakatisod yung sinabi ko, diba? Kung talaga may Espiritu ka, nasaan ka? Yung ngayon ang question ko. Sabi rito, kayong mga binigyan ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirap. Very, very common. Pag ikaw ay Pilipino, bibigyan ka ng national ID, tama? Nakasulat yung pangalan mo. Hanggang kailan ang validity ng ID? National ID ng TV, meron na kayo na, di ba? O hanggang kailan po yung epektibo? Peter, hanggang kailan epektibo nun? Ha? Oo nga. English yun eh. Tagalog yung mga Peter. Tama naman yung sagot. Ha? Hanggang buhay ka. Tama ba din? Pagpatay na yun, meron ba yun? Sige nga, sabihin nyo ngayon sa akin, yung mga kilala natin, may Espiritu Santo, nasaan sila? Ikaw na hindi nagsasabi ng Espiritu Santo, nandyan ka, tuloy ka pa rin. Saan ang sikreto ng Espiritu Santo? Siya lang naman ang ng Espiritu. Life, di ba? Buhay yan eh. Paano malalaman na nandiyan yung Espiritu Santo kung sa'yo? Tulad ni Sister Rica, teacher. Paano naman nasabi natin na teacher si Sister Rica? Nariyan pa eh. Amen? Pag nag-retire na siya, anong tawag? Nana, retired name. May retirement pa Espiritu Santo ng Panginoon? Ang retirement ng Espiritu, pag patay ka na, wala na. Amen. So, paano malaman na may Espiritu ka? Pagmasdan mo ang buhay. Buhay mo. Basta consistent, alin parte sa atin ang consistent, mga kapatid? Yung hindi nawawala. At yun ay simbolo rin ng Espiritu. Sabi, sabi. Ante, anong hindi nawawala? Pag nawala yan, wala ka na talaga. Sabi doon, kumuha ng putik, binuo si Adan. Di na, nakakorte na. Anong sumunod ang ginawa? Hiningahan. Nung hiningahan, anong ibig sabihin? Nagkaroon ng buhay.
Habang may buhay yun, ibig sabihin, may hininga. Amen. Nandun yung Espiritu ng Panginoon Diyos. Nung pinalaya si Adan, ano nangyari? Patagin ninyo. Yung Espiritu ng Diyos, umalis. Ang ano nangyari kay Adan? Namatay. Kahit 1,000 tayo rito, 2,000 tayo. Pero kung hanggang ngayon, natira lang ay 2 o 3, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Magagalit yung mga wala, kapag sa totoo lang, kung nasa sa inyo Espiritu ng Santo ng Diyos, narito ka ngayon. Yun lang yun. Kasi ang isa sa makupin yung iba, no? Ang hininga kasi consistent yan. Itong hininga. Para masabi mo may buhay ka, humihinga. Pag ikaw ay hina-atake na, anong ginagawa sa'yo para magtuloy-tuloy ang consistency? Lalagyan ka ng oxygen. Pag nilagyan ka ng oxygen, ano mangyari? Hindi. Buhay ka pa. Hanggang sa mag-normalize yung sarili mo. Kung tinanggal na yung oxygen, pwede ka na.